Ito ang iskandalong hindi malilimutan sa buong showbiz noong 2009. Paano nga ba nauwi sa Senado ang pribadong video ni Katrina Halili at Hayden Ko? Noong May 2009, kumalat sa internet at maging sa mga DVD ang isang pribadong video na nagpapakita ng matalik na sandali ni Katrina Halili at Hayden Ko. Dahil hindi pa uso noon ang social media gaya na ngayon, mabilis na kumalat ang video sa pamamagitan ng mga website, forums, Bluetooth sharing at pirated DVDs. May mga ulat pa noon na maging sa ilang computer shops at mga bangketa ay lihim na ipinagbibili at ipinapasa ang naturang video, dahilan upang lalo itong lumaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Mas lalo naging kontrobersyal ang pangyayari dahil sikat na sexy actress noon si Katrina, habang si Hayden naman ay kilalang cosmetic doctor at celebrity personality. Hindi lamang si Katrina ang nadawit sa kontrobersya dahil may iba pang mga pribadong video na iniuugnay kay Hayden ang lumalabas, dahilan upang lalong lumaki ang iskandalo at naging pangunahing balita sa telebisyon, radyo, pahayagan at internet sa loob ng maraming buwan. Ayon kay Katrina Halili, hindi niya alam na kinunan pala siya ng video habang sila'y nasa pribadong sandali. Dahil dito, sinabi niyang siya ang tunay na biktima ng nangyari at nagsampa siya ng reklamo laban kay Hayden. Ayon pa kay Katrina, labis ang naging epekto nito sa kanyang mental at emotional health. Dumating pa sa puntong nahirapan siyang lumabas ng bahay at humarap sa publiko dahil sa hiya at matinding panghuhusga ng mga tao. Sa kabilang panig, umamin si Hayden sa pagkuha ng ilang video, ngunit naging sentro ng usapin kung paano ito nakalabas at kumalat sa publiko. Sa gitna ng kontrobersya, humingi rin ng paumanhin si Hayden sa publiko at kay Katrina dahil sa nangyari, bagamat nagpatuloy pa rin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Dahil sa tindi ng issue, nagsagawa pa ng Senate hearing ang Senado upang talakayin ang pagkalat ng mga sex videos at ang usapin ng privacy, consent at karapatan ng kababaihan. Naging sentro rin ng pagdinig ang usapin kung paano napoprotektahan ng mga biktima ng non-consensual recording at ang pananagutan ng mga taong nagpapakalat ng mga pribadong video. Sa pagdinig, emosyonal na nagsalita si Katrina at iginiit na nawalan siya ng dignidad dahil sa nangyari. Samantala nagbigay rin ng testimonya si Hayden tungkol sa kanilang relasyon. Marami sa mga senador ang nagpahayag ng simpatsya kay Katrina at binigyang diin na ang pagkuha at pagkalat ng pribadong video nang walang pahintulot ay isang seryosong paglabag sa karapatang pantao at privacy. Dahil dito kinasuhan si Hayden ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o RA number 9262 dahil sa umano'y pag-record at pagdulot ng matinding emosyonal na pinsala kay Katrina. Naghain din si Katrina ng reklamo sa Professional Regulation Commission laban kay Hayden dahil sa umano'y immoral at unethical conduct. Noong November 2009, nagpasya nga ang PRC Board of Medicine na bawiin ang lisensya ni Hayden Ko bilang doktor na nagsabing nilabag niya ang privacy at tiwala ni Katrina. Malaking dagok ito sa kanyang propesyon bilang cosmetic surgeon dahil pansamantalang nawala ang karapatang magpraktis ng medisina at nasira rin ang kanyang reputasyon bilang doktor. Si Katrina Halili ang itinuturing ng marami na higit na naapektuhan sa nangyari. Bagamat nakabalik siya sa pag-arte, aminado siyang matinding emosyonal na pagsubok ang pinagdaanan niya at matagal bago siya tuluyang nakabangon. Ilang taon din ang lumipas bago niya muling naibalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili at unti-unting tinanggap muli ng publiko sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto sa telebisyon. Samantala bagamat bumagsak din ang imahe ni Hayden bilang celebrity doctor, bukod sa pagkawala ng kanyang medical license noong panahong iyon, nahinto rin ang marami niyang proyekto. Sa mga sumunod na taon, naibalik rin ang kanyang lisensya matapos ang legal na proseso. Sa paglipas ng panahon, unti-unti rin siya nakabalik sa pribadong buhay at propesyon. Bagamat hanggang ngayon ay nananatiling isa ang kontrobersyang ito sa mga pinakatumatak na iskandalo sa kasaysayan ng Philippine showbiz at madalas na ring balikan ng mga dokumentaryo at retrospective ng entertainment industry. Sa ngayon, isa pa rin itong iskandalong hindi mabura sa alaala ng mga Pilipino. Anong masasabi ninyo sa nangyari kay Katrina Halili at Hayden Ko? Mag-comment sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod nating mga video.